Lucos Amama, ang ama ni Bagwa Amama at asawa ni Lucos a babae. Lucos a babae, ang ina ni Bagwa Amama at asawa ni Lucos Amama. Bagwa Amama, ang anak ni Lucos Amama at Lucos a babae. Mahiwagang tandang, ang manok na nagsasalita at may angking hiwaga. Sultan Abdullah, ang sultan ng kaharian ng Agamemnon. Reyna Aliya, ang reyna ng kaharian ng Agamemnon. Sa Bandar at Kanankan, ang dalawa sa pinagkakatiwalaang magsasangyaw ng kaharian. Noong unang panahon sa kaharian ng Agamemnon ay may naninirahang mag-asawang sina Lucos Amama at Lucos a babae. May isa silang anak na lalaki na ang pangalan ay Bagwa Amama. Ang hirap talaga kapag natatambakan ng mga labahin. Sumasakit ang bewang ko. Nasaan na po si Bagwa Mama? Bagwa Mama! Bagwa Mama! Bakit po, ina? Tulungan mo ako magsampay nitong aking mga nilaghan. Akin na po, sasampay ko po sa likuran ng bahay. Bagwa Mama, nasaan na po ang iyong itay? Naroon po sa kusina, inaayos po ang mga panggatong na kinuha niya kanina doon sa gubat. Ngayon dyan na pala, meron ka ba na itong makakain galing sa gubat? Unti nga eh. May dala ko rito isang buwig ng sabi. At araw sa ito, bago na yun. Sige. Eh gulay, may dala ka? Sayote at kalabasa lang. Kundi ang maligaw na gulay. Alam ko lang pala Usman kanina bago naglabas sa lawa. Nakailang nga rin ako ng kaunting bigas kasi na sa atin yun ng 3 araw. Bayaran ng mga manok. Halos wala na rin nga tayong mga manok. Nauubos na ang mga bulad natin. Bayaan mo at kakasabi na mga manok para makasama ko sa kanilang mga naawa na rin nga ako dyan kay Bagwa Mama kasi bihirang-bihira na siyang makakain ng kalilang isda eh. Hindi man lang tayo. Kung kasi di ka matututong mag-aral, sayang ka naman ipinamana ng malawak na lupa sa akin ng aking ama. Hindi ko talaga, yan na po. Simula nung mag-asawa kayo, tumigil na ako sa Gawa ng bala. At simula noon, ang kaluluwa na lang ng prutas at gulay ang kasanayan mo. Yan ang maganda kung hindi ulan, kung naman ang kapaligiran. Sumikat naman ang araw bukas na makatikim naman tayo ng adobo. Magluto ka ng hapunan at gutom ako sa paghahanap ng gulay sa gubat. Mabuti pa nga sa palagay ko, gutom na rin ang ating anak. Sadyang ganyan ang sitwasyon ng buhay ng mag-anak. Laging sila sa pagkain. Umaasa na lang sila sa pagkain na nakikita nila sa paligid. Nagpapakita na tunay ngang kaawa-awa ang kanilang sitwasyon. Isang araw, nalungkot ang pamilya. Nagkaroon ng malubhang karamdaman si Lucos Amama. 3 araw nang nilalagnat ang ama ni Bagwa Amama. Hindi gumagaling sa gamot na ibinigay ng albularyo. Pinagmamasdan ni Bagwa Amama ang nakaratay niyang ama. Damang-dama ni Bagwa Amama ang kalagayan ng kanyang ama. Sa pagkakataong iyon, naalala ni Bagwa Amama ang buhay sa palasyo ng sultan. Nakaupo si Sultan Abdullah sa kanyang trono at katabi si Reyna Aliya habang may mga damang nagpapalpay sa kanila. May mga damang nagsisilbi ng masasaganang pagkain. May mga mananayaw na umaaliw sa kanila. Isa sa pinakamasayang nangyari sa buhay ni Bagwa Amama ay naranasan niyang makalaro ang mga kabataan sa palasyo. Maglalaro ng kasipa ang mga bata. Aliw na aliw si Bagwa Amama. Ako na maglaro ng kasipa. Sana araw-araw ay narito ka para masaya tayo lagi. Sa susunod, maglaro naman tayo ng alimbako. Kain ka ng masasarap na pagkain. Sige!
biglang naputol ang kanyang alaala nang dumain sa sakit ang kanyang ama. Lumapit siya sa kanyang ina at umupo. Ina, bakit ba tayo mayroong lamang? Bago mama, si Allah ang may kagustuhan nito. Wala na ba tayo magagawang paraan para maging mayaman tayo? Wala tayo ala na mahirap ang ibig sabihin maraming si Allah. Hindi natin alam ang layunin ni Allah. Talaga bang kailangan natin tayo ang ibigay ni Allah? Saglit na nag-isip si Bagwa Mama. Nagmuni-muni at nag-aapuhap ng kasagutan sa kanyang katanungan. Pagkaraan ng ilang sandali ay may naisip na paraan si Bagwa Mama. Tatabi siyang muli sa kanyang ina. Pumunta ka sa tulugan ng sultan at tumingin ka ng abaka. Anak, anong gagawin mo sa abaka? Basta, humingi ka na lang. Nagtataka at iiling-iling ang ina. Sumunod na lamang siya sa sinabi ng anak. Pagsapit sa palasyo, nakita ang lugar ng mga lalagyan ng tubig. Sa pagod ni Lucas a babae, hindi niya namalayang nakatulog na siya habang namamahinga sa may imbakan ng tubig. Nakita siya ng madama sa lugar na yaon. Agad nilang ipinamalita ito sa sultan. Iniutos sa kanya ng mga sultan na dalhin sa kanya ang babae. Maya-maya, Ikaw pala lang sa babae. Ngayon ka lang bumisita ngayon. May problema ba? nahihiya si Lucas a babae na sabihin ang kanyang problema sa sultan. Ang dahilan ni Lucas a babae ay pinapunta siya ng kanyang anak para humingi ng abaka. Nagtataka ang sultan sa sinabi ni Lucas a babae. Gayunpaman, pinatawag niya ang kanyang kawal. Inutusan niya silang kumuha ng abaka sa mga habi at inigay sa babae. Laking pasasalamat ni Lucas a babae sa sultan. Pagkaraay, umuwi na ang babae. Pagkarating sa bahay, Anak, ano ba ang gagawin mo sa mga abakang yan? Tulungan niyo na lang po ako na gumawa ng tali at tubig. Pero anong gagawin mo sa tali at tubig? Huwag na kayong maraming tanong. Basta, tulungan niyo na lang ako. hindi na lang kumibo si Lucas a babae. Tinulungan na lamang niya ang kanyang anak sa paggawa ng tali at lubid. Pagkaraan ng ilang oras, nakagawa sila ng daang-daang lubid at tali. Nakagawa rin si Bagwa Mama ng napakahabang lubid. Isinilid ni Bagwa Mama ang mga ito sa isang sako at nagtungo sa kagubatan. Naglakad siya ng naglakad hanggang sa nakakita siya ng yapak ng maraming ibon. Sila ang tunay na pakay rito sa gubat. Gagawa na ako ng mga bitag. Pumutol siya ng makawayan at yantok. Gumawa siya ng maraming bitag, ngunit laking pagtataka niya nang makakita siya ng napakalaking yapak. Hindi niya matanto kung ano ang lumikha iyon. Oh, napakalaking yapak naman nito. Kanino kaya yapak ito? Alam ko na. Dito ako gagawa ng pinakamalaking bitag. Di naglipat saglit, natapos niya ang pinakamalaking bitag. Pagkatapos nito ay umuwi na siya sa kanilang bahay. Malayo pa lamang siya ay sinalubong na siya ng kanyang ina. Kung mabibigla, wala na ang iyong ama. Kumaon na siya. Di ba lang niya ako inintay? Anong gagawin natin, anak? Iwala nga tayo pangbayad ng imam para lang mapalibig ang tatay mo ng maayos. Di ba? Tayo na lang magbibig kay ama. Kapag may pera na tayo, tsaka tayo lamang tumawag ng imam para ipagdasal ang kanyang kaluluwa. Labas sa aking kalooban ng ating gagawin, ngunit ito ang tanging paraan sa ngayon. Nang sumunod na araw, maaga pa'y nagtungo na sa gubat si Bagwa Mama upang tingnan ang kanyang ginawang bitag. Tila sineswerte siya, ang lahat ng bitag niya may huling manok. Isa-isa niyang kinuha ang mga manok at pagkaraay, tinali ito sa dalawang mahabang yantok. Nang papauwi na siya ay may narinig siyang tinig na nagmamakaawa. Talagan mo ako, parang nakawa mo ako. Ha? Sino yon? Saan galing yung tinig na yon? Nahinahik ng takot si Bagwa Mama.
Takang-taka at halos lumayo ang lahat ng balahibo sa takot. Kinuha ni Bagwa Amama ang kanyang bolo at naging malikot ang kanyang mga mata. Hinanap niya ang pinagmumulan ng tinig. Kung sino ka man, magpakita ka at lumabas ka. Nasaan ka? Ako, Bagwa Mama, isa sa nabitag mo sa likuran mo. Nang lumingon na ang lalaki ay anong gulat niya. Napasabi siya ng, "Tandang? Isang pagkalaki-laking tandang? Bakit mo alam ang pangalan ko?" Wari ni Bagwa Amama. Bagwa Mama, ako ay isang hiwagang tandang. Kapag ako'y tumitila ang mga garang damit ay lumalabas sa aking mga bibig. At pag ako naman ay tumutumi, ginto't kilak ang lumalabas. Ha? Totoo ba ang sinasabi mo? Baka naman niloloko mo ko. Upang maniwala si Bagwa Amama, nagsimula ng tumitilaok ang tandang. Tila? Kagagandang mga damit, ang gagara ng mga kulay mukhang pangmayaman. Tinitigan niyang muli ang tandang. Namimilog ang kanyang mata sa kasiyahan. Dali-daling kinalaga ni Bagwa Amama ang mahiwagang tandag sa bitag at mabilis na umuwi kasama ang manok na nahuli. Nagubat po! Bagwa Mama, sigurado ka ba hindi galing sa masama ang mga iyan? Hindi po, huwag na kayo maraming tanong. Ang drawing nyo, daling nyo sa palengke ang ilang mga manok at ibenta mo. Nang makaalis na si Lucas a babae, nagsimula ng dumumi ng pilak at ginto ang mahiwagang tandang. Kasabay nito ang pagyaman ng mag-ina. Pinatawag ni Bagwa Amama ang mga imam sa kanilang puot at pinabindisyonan ang libingan ng kanyang yumaong ama. Panalitan, bakit biglang kumanda ang bahay nila? Doon sa mama at doon sa babae. Oo nga, tingnan mo ang dalawang perang nakasalit sa bilang. Panalitan kami, may kalilang nagaganap. Bago pa man makapasok ang dalawa, ay batid nilang mahiwagang tandang ang pakayang dalawang mangsasangyaw. Kaya't sa pagpasok nina sa bandar at kanangkan, sa bahay nina Lucas Amama at Lucas a babae, ay kinausap sila ng mahiwagang tandang. O bandar at kanangkan, nagsasalita ang tandang. Anong narinig ko? Sa gulat ng dalawa, mabilis silang tumakbo pauwi ng palasyo. Sa pagmamadali, pagsapit nila sa palasyo ay nadapa ang dalawa at nawalan ng malay. Nakita sila ng dalawang gwardya, kumuha sila ng tubig at ibinuhos sa dalawa. Pasang-pasal sila sa bandar at kanangkan. Nakita po namin siyang walang malay. Kumuha po kami ng tubig at sila'y aming binuhusan upang magbalik ang kanilang malay. Higit na mayaman kayo sa inyo. Sultan Abdullah, hindi na po kayo ang pinakamayaman na tao dito sa kaharian. Ano ibig sabihin? Nababaliw na ba kayo? Hindi po kami nababaliw, mahal na Sultan. Sinasalita po Sultan Abdullah, nagsasabi po kami ng totoo. Nice. Anong tunay na nangyayari dito? Ang gwardya ay wala ring kaalam-alam sa nangyayari. Si Bago Amama na anak ni Lucas a babae at Lucas Amama ay may mahiwagang tandang na nagsasalita. Mayaman ako na Bago Amama. Sandaling nag-isip si Sultan Abdullah habang pinaglalaroan ang kanyang bigote. Kaya't sinabihan ni Sultan Abdullah na magdala sila ng 100 mandirigma at pumunta sa kanila Bago Amama. At sabihin sa kanila ang gustong bilhin ang kanyang mahiwagang tandang kapalit ng lahat ng pag-aari ni Sultan Abdullah kasama ang kanyang anak na prinsesa. Sinabi rin ni Sultan Abdullah na kung si Bago Amama ay tumanggi, lulusubin nila at ng kanyang mandirigma at sapilitang kukunin sa kanya ang mahiwagang tandang. Ang nangyayaring ito sa palasyo ay hindi lingid sa kaalaman ng mahiwagang tandang, kaya't hindi pa man dumarating ang mga mandirigma sa pamumuno ni nasa bandar at kanangkan sa bahay ay kinonsulta na ng mahiwagang tandang si Bago Amama
kung ano ang nararapat na gawin. Kita mo ako sa sultan ni Kiri, ako mananatili sa kanya. Ay, hindi sumunod sa Hey, kasunduan. Brian! Nasa puntong iyon sila ng pag-uusap nang dumating sina Sabandar at Kanangkan kasama ang 100 mandirigma. Tama ako sa inyo. Tinatanggap ni Bago ang Mama ang alok na kabayaran ng sultan. Laking pagtataka ni Sabandar at Kanangkan sa sinambit ng mahiwagang tandang. Hindi pa man nila nasasabi ang kanilang pakay ay marisosyon na sina Bago ang Mama at ang mahiwagang tandang. Maging ang mga mandirigma ay hindi makapaniwala sa mga pangyayari sa palasyo. Tinatanggap ko ba ang aking alok? Tanggap ni Bago ang Mama ang alok ninyo. Buti kong ganon. Nasabi rin ng mahiwagang tandang na gustong pakasalan ni Bago ang Mama ang anak ng Sultan Abdullah. Nagpatawag ng imam ang Sultan Abdullah, pinatunog ng isang gwardya ang agong hudyat na may pagtawag ng kapulungan ng mga taong bayan. Ang dibdib ni Bago ang Mama sa madaling panahon. Lahat kayo ay matatanggap ng bigay kaya. Pagkatapos nito ay tumilaok ng tumilaok ang tandang. Maraming tela ang lumalabas sa bibig nito. Nagkandamayaw-mayaw na lang sa saya ang mga taong bayan. Ang gaganda, ang gara, elegante, panreyna at pansultan ang mga telang ito. Namili na lamang ang mga taong bayan ng mga damit na pinamigay ng mahiwagang tandang. Ang mga taong bayan ay nagsisigaw kung ang mga ginto't pilak ay para sa kanila raw ba. Sagot naman ng tandang, sa kanila ang mga ito at paghatian. Tuwang-tuwang namulot ng mga ginto at pilak ang mga taong bayan. Naging masaya ang lahat. Sa palagay ko'y tapos na ako sa aking misyon. Paalam, mahiwagang tandang. Hindi ka namin malilimutan. Masayang lumipad ang mahiwagang tandang sa Himpapawid. Ang lahat ay kumakaway sa mahiwagang tandang. Lumuluha sina Bago ang Mama at lukas na babae. Salamat muli, kaibigan. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Nariyan ka na pala. Meron ka bang ako pag makakain ka rin sa gubat? Wala eh. Ay!